Sa pag-upo, kaya mag-igalang po natin ang Diyos. Maging kasi nakikita niya tayo. Huwag tayong, upo lang, makinig. Di ba? Kaya nga sa school, pag nakita ka ng teacher mo na makulit ka, minsan nangahagis ng eraser eh. Minsan yung stick, ihahagis sa'yo, di ba? Kasi makulit. Kumbaga ngayon, para tayong estudyante, bagamat wala tayong teacher, ang Diyos nakikita tayo. Kasi nandun ang ating attendance, hindi ka makulit. Di ba? Kasi pag makulit ka, pagdating sa card, bagsak ka. Di ba? Ganun po tayo. Kaya, purihin ng Panginoon, maging maayos tayo sa paningin ng Diyos. Kaya ihanda po ating sarili. Tawagin po natin ang ating tagapagsalita o ibang ating pastor. Amen. Nasa huling yugto na po tayo ngayon. No? So, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Ayan. So, ang salita ng Diyos, ito po yung pagkain ng ating espiritu. Kung bakit kailangan natin na makinig ng salita ng Diyos, ay dito po tayo lumalakas ang ating buhay espiritual. Mula nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay, muling binuhay ni Kristo ang ating espiritu. Kasi namatay yan nung magkasala si Adan at si Eva. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, tayo naman na sumampalataya kay Kristo, ay muling mabuhay katulad ng pagkabuhay ni Kristo. Si Kristo ay namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Kaya lahat din ng sumampalataya kay Kristo at nabautismo sa pangalan ni Kristo, sila ay naging katulad ng kamatayan ni Kristo. Nakipag-isa sila sa kamatayan ni Kristo at ang kanilang pagkabuhay katulad ng pagkabuhay ni Kristo. So, ibig sabihin na buhay din ang ating espiritu. Kaya, dalawa na ang nagugutom sa atin. Dalawa na. Nagugutom na ang ating soul at nagugutom na rin ang ating espiritu. So, pagkain ng ating soul, yung pagkain natin dito sa mundo. Yung kinakain natin tinapay, kape, kanin, ulam. Nabubusog tayo dyan kapag kumakain tayo. At ang ating namang espiritu ay hindi nabubusog sa pagkain na pinakain natin. Kundi ang pagkain ng ating espiritu ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil sinabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya dalawa ang kumakain sa atin. Kumakain ng ating kaluluwa, kumakain din ang ating espiritu. Kaya sa araw nito, ang mabubusog sa atin sa oras nito ay walang iba kundi ang ating espiritu. Pagkatapos nito, naghahanap naman tayo ng pagkain. Para kanino? Sa ating kaluluwa. Yan. Yun ang hinahanap natin pagkain. Yung pagkain ng kape, tinapay, mamaya magkakape tayo. Para sa kaluluwa natin yun. No? Para sa kaluluwa natin yung para lumakas naman ang ating kaluluwa. So yan, ay handa na ba tayo makinig? Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat muli sa iyong pong mga salita. Sa lugar po ito ng Building 30. Aroma o Diyos, dalangin ko Lord na ang mga kapitbahay namin sa rumang ito, Diyos, ay sila man ay makasama namin, makapiling namin sa ganito pong gawain na ang pangako mo sa amin ay buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, ang pangako mo sa amin ay may bahay kami sa langit na ang aming daanan ay lantay ginto. At darating ang araw, naalis kami sa mundong ito, O Diyos, na hindi namin inaasahan. At kami ay lilipat doon sa ipinangako mo sa amin na buhay na walang hanggan. Kaya habang kami narito sa mundong ito, O Diyos, dalangin namin, pagpalain niyo po kami financially, materially, spiritually, O Diyos, upang patuloy na makapaglingkod kami habang narito kami sa mundong ito, O Diyos. Kaya pagpalain niyo yung salita sa oras mo ito, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito ay muli natin pag-aralan yung katiyakan ng ating kaligtasan. Kasi yung iba, mayroon tinatawag na once saved, always saved.
na kapag tinanggap mo si Kristo, iligtas ka na at babalik ka na sa dati mong buhay kasi tinanggap mo na si Kristo eh. So, kaya sabi nila, ligtas na sila. Pero hindi po totoo yun. Kasi nga, dalawang klase ang salvation. Dalawang klase ang kaligtasan. Salvation by the promise and salvation by grace. Ang salvation by the promise, ito yung para sa mga Israel, sa mga Hudyo, na sila'y pinangakuan ng Diyos, na sila'y ililigtas sa kanilang mga kasalanan. At sa atin naman, ng mga hintil, ay naligtas tayo sa biyaya at habag ng Diyos. Ibig sabihin, may pagkaiba ang ating kaligtasan. Naligtas tayo hindi sa pangako ng Diyos, kundi naligtas tayo sa biyaya at habag ng Diyos dahil sa katigasan ng mga Hudyo na hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. No? Kaya tayo mga hintil ay ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Dahil kapag wala tayong pananampalataya kay Kristo, hindi po tayo maliligtas. Pero ang mga Hudyo, bagamat hindi sila sumampalataya kay Kristo, sila po ay ligtas. Dahil ang kanilang kaligtasan ay ipinangako ng Diyos. At ang katuparan ng kanilang kaligtasan, nung si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Namatay po ba si Kristo? Namatay po ba? Namatay siya para sa mga Israel. Kaya wala ng Kristong muling bababa sa cross, bababa sa mundo para magpakamatay para sa Israel. Sapagkat sabi ni Jesus Christ, nung siya ay mamatay, sabi niya, it is finished. Ibig sabihin, tapos na ang kaligtasan ng bansang Israel. Kaya, bagamat hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sarili sa kapagligtas ng kanilang buhay, ipinangako ng Diyos na sila ay maliligtas. Dahil ang mag-alis ng kanilang kasalanan ay walang iba kundi ang Diyos. Ganito ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi sa Biblia sa aklat ng Roma chapter 11 verse 25, ang Diyos ang mag-aalis sa kanila ng kanilang mga kasalanan. Ang sabi niya po ay ganito sa ating pong mababasa sa aklat ng Roma chapter 11 verse 25. Ang sabi niya, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa iyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kapag nangyari iyon, maliligtas ang buong Israel. Tulad ng nasusulat, magmumula sa Sayon ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin ko. Ito ang gagawin kong kasunduan. Kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan dahil tinanggihan ng mga Israel ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hintil ay nakinabang, ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang kaloob at pagtawag. Noong kayong mga hintil ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Kaya doon ay ang sabi ng Biblia, kapag nabuo na ang bilang ng mga hintil, ang buong Israel ay maliligtas. At ang mag-alis ng kanilang kasalanan ay walang iba kundi ang Diyos. Ang katuparan ng pag-alis ng kanilang mga kasalanan nung si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaso lang ang problema ng Israel, sila yung maiiwan sa rapture. Sila yung haharap ng Great Tribulation. Sila yung haharap dahil nga sa katigasan ng kanilang ulo.
Kung maalala po natin, noong panahon ni Noah, ang arko ay ginawa para sa mga tao, hindi sa mga hayop. Ang arko ay ginawa ni Noah para sa mga tao dahil ang mundong, sabi ng Diyos, gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kaya gumawa tayo ng arko. Lahat tayo ay papasok sa arko para pagdating ng baha, hindi po tayo mamamatay. Pero sa kabila ng lahat, ang mga tao ay hindi naniwala kay Noah. Doon sa arko na ginagawa ni Noah, na yun ang magliligtas sa kanila sa baha. Kaya ano nangyari? 8 tao ang naligtas sa panahon ni Noah. Ngayon, sino ang nakinabang sa arko? Ang mga tao o ang mga hayop? Ang nakinabang sa arko ay ang mga hayop. Pero hindi lahat ng hayop ay maliligtas. May bilang lamang. May bilang lamang. Anong bilang ng mga hayop na papasok sa arko ni Noah? Kailangan, bawat lahi ay 2 lang ang pwedeng pumasok sa arko ni Noah. Babae at lalaki lamang. At wala nang lalampas doon. Kailangan 2 lang bawat lahi ng hayop. Ganon din naman sa panahon natin ngayon, dahil hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay, ang kaligtasan ay nabaling sa atin. Kaya tayo mga hintil, ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng rapture. Dadagitin tayo ng Diyos. Kumbaga sa pero hindi lahat ng hintil ay maliligtas. Yaon lamang makakarinig sa tinig ng Diyos. Alam niyo po ba sino ba nung sila ay tumatawag sa mga hayop? Yung mga hayop lamang nakakarinig sa tinig ni Noah, yung lumalapit sa arko. Pero yung mga hayop na hindi nakakarinig sa tinig ni Noah, hindi po yan lumalapit sa arko. Ganoon din naman, lahat ng mga hintil na hindi kabilang sa mga tinawag ng Diyos, hindi po yan lalapit sa gawain ng Diyos. Dahil hindi nila maintindihan at maunawaan ang mga bagay na kaloob mula sa Diyos. Ang makakaunawa lamang ito, yung mga taong pinili ng Diyos. Dahil sinabi ni Jesus Christ, walang sinumang makakalapit sa akin, maliban dalhin siya ng aking amang nasa langit. Ibig sabihin, ikaw at ako, ang Diyos ang nagdala sa atin kay Kristo. Amen? Hello? Ang Diyos ang nagdala sa atin. Kaya tayo, ngayon ay sumasampalataya kay Kristo. Nanindigan tayo sa ating paniniwala, pananampalataya na darating ang araw na tayo ay makakapiling ng ating Panginoon. Kaya may bilang lang po tayo. Kaya yung katiyakan ng ating kaligtasan, tayong mga hintil, ay kailangan, ang sabi ni Jesus Christ, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Ibig sabihin, ang katiyakan ng ating kaligtasan, kung tayo ay manatiling tapat na naglilingkod kay Kristo hanggang wakas. Amen! Pero ang mga Hudyo, bagamat hindi sila maglilingkod kay Kristo, dahil ang paniniwala nila kay Kristo, si Kristo ay tao lamang, hindi Diyos. Si Kristo ay propeta lamang. Si Kristo ay isang mensahero lamang na sinugo ng Diyos, pero hindi siya Diyos. Sapagkat ang paniniwala ng mga Hudyo, mayroon lamang isang Diyos, ang Ama lamang, kasi Kristo ay hindi Diyos. Sa kabila ng lahat ng hindi na paniniwala kay Kristo, mahal pa rin sila ng Diyos. Why? Sapagkat sila yung pinangakuan ng Diyos. Sino ba ang mga ninuno ng mga Israel? 3 ninuno ng mga Israel, sino? Si Abraham, si Jacob, at si Isaac. Ang 3 ito ay pinangakuan ng Diyos na ang kanilang mga lahi ay ililigtas ng Diyos sa 3 panahon. At ang 3 panahon na yon ay natupad sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sila yung tinatawag na once saved,
always saved. Pero tayo, ang kaligtasan natin by grace. Ibig sabihin, ang kaligtasan natin ay ganito. Nagsabi ni Jesus Christ, habang kasama nila ako, naiisa man ay walang napahamak, liban sa taong naghahanap ng kanilang kapahamakan. Ibig sabihin, hanggat tayo ay naglilingkod kay Kristo, hindi po tayo mapapahamak. Liban lamang kung lalayo tayo kay Kristo, saka lamang tayo mapapahamak. Sapagkat ang kaligtasan natin, hindi tayo naligtas sa pangako, naligtas lamang tayo sa biyaya at habag ng Diyos. Amen! Kaya sabi niya, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtipon-tipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Bukos magpalakasan kayo sa isa't isa. At ang kausap nito, yung mga hintil, sapagkat lahat ng Hudyo ay hindi naglilingkod kay Kristo. Mayroong Hudyo naglilingkod, kaunti lang, pero mas maraming mga hintil ang naglilingkod kay Kristo. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, huwag mong kaligtaan. Sino kausap niya? Ang mga hintil. Dahil nga ang kaligtasan ng mga hintil, manatiling tapat lang. Manatiling tapat lang. Kasi kung hindi tayo manatiling tapat sa paglilingkod kay Kristo, ang sabi ni Jesus Christ, hinahayaan niya tayo. Hinahayaan niya tayong umalis sa Kanya. Pero kapag tayo naman ay nanatili sa Kanya, sabi niya, hindi tayo mapapahamak. Kaya habang tayo ina kay Kristo, nakakatiyak tayo. Bakit? Sa gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya walang ibang pangalang ibinigay ng Diyos para ikaw ako na mga hintil na tinatawag ng Diyos ay nakakatiyak tayo na tayo ay ligtas. Ligtas po ba tayo? Amen. Hello, ligtas po ba tayo? Amen. So doon ay nakakatiyak tayo kapag tayo ay na kay Kristo, na natili tayo naglilingkod sa ating Panginoon hanggang kamatayan. Hindi yung buhay ka pa, hindi ka na naglilingkod kay Kristo, nagsasawa ka na. Ay, sawa na ako, matagal na ako naglilingkod kay Kristo, hindi pa rin dumarating si Kristo. Kapatid, ang paglilingkod natin kay Kristo hanggang kamatayan natin. Dahil ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. 1,000 years ang isang araw sa Panginoon. Ay, ang araw mo lang dito, ilang taon ka lang mabubuhay? 120 years lang. Abot ka ba ng 1,000 taon? Sa atin, 1,000 taon sa Diyos, isang araw. Baliktad. Sa atin, 1,000 taon ay isang araw sa Panginoon. Ay hindi ka nga abot ng 1,000 eh. 120 years lang ang buhay mo na ibinigay ng Diyos. Ibig sabihin, hindi talaga tayo abot ng isang araw para sa Panginoon. Kaya ang kailangan natin, manatili tayong tapat na naglilingkod kay Kristo. Kaya sabi ng Diyos, 6 na araw kayo gagawa ng iyong ikabubuhay, at ang isang araw ay ilaan niyo ito para sa akin. Bakit? Sapagkat iyon ang pag-iimpok natin ng kayamanan doon sa langit. Kung paano ka nagsusumikap na maghanap buhay, magnegosyo, magtrabaho, pumasok sa trabaho, pumasok sa negosyo, para yumaman ka, sa loob ng 6 na araw, ang hinihingi sa iyo ng Diyos, isang araw lang para mag-impo ka ng kayamanan doon sa langit. Dahil darating ang araw, ang lahat ng kayamanan mo dito sa mundo, ang kotse mo, ang bahay mo, ang paninda mo, ang ari-arian mo, dito sa mundong ito, sa ayaw mo sa hindi, iiwan mo yan. Amen. Iiwan mo yan. Hindi mo yan mapapakinabangan pagdating ng takdang panahon kapag nalagutan ka na ng hininga. Hanggat buhay ka, magagamit mo yan. Pangsamantala. Pero hindi panghabang panahon. Kaya ang panghabang panahon ay wala rito, kundi na sa kabilang buhay.
Kaya dapat tayo maglingkod sa Panginoon at nakakatiyak tayo na hindi mawalan kabuluhan ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi ito mawalan ng kabuluhan bukos makikita natin na tayo ay nakakatiyak na ang ating katiyakan ng ating kaligtasan ay hindi ito nakabatay sa reliyong pinapasukan natin, kundi ang katiyakan ng ating kaligtasan, yung ating relasyon natin kay Kristo, yung pananampalataya natin kay Kristo. Sapagkat ang sabi niya sa 1 John chapter 5, verse 11 to 13, ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag tayo ay naglilingkod kay Kristo at si Kristo nananahan sa buhay natin, nakakatiyak po tayo na tayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Pastor, kailan ko ba makakamtan ang buhay na walang hanggan? Ang sabi ko na nga, ang binubuo ng damat at dugo ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Hanggat ikaw ay nabubuhay sa katawang lupang ito, hindi mapapasayo ang buhay na walang hanggan. Pero ipinangako sa iyo ng Diyos na ikaw ay may buhay na walang hanggan pag alis mo sa katawang lupang ito. Amen! Hello? Pag alis mo sa katawang lupang ito, mapapasayo ang buhay na walang hanggan. Inisampul ko po yan sa tinatawag na insurance. Para mapasayo ang insurance, kailangan mo muna mamatay. Hanggat buhay ka, hindi mapapasayo ang insurance na ipinangako sa iyo ng insurance. Halimbawa, 100,000. Ang 100,000 sa insurance, matatanggap mo yan kapag namatay ka. Pero hanggat buhay ka, hindi mo yan matatanggap. Ganon din ang buhay na walang hanggan. Hanggat buhay ka sa mundong ito, ang buhay na walang hanggan ay hindi mo pa ito mapapasayo. Pero, insured ka na. Amen! Nakakatiyak ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ano ang patunay mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan? Dahil patuloy ka naglilingkod kay Kristo. Alam mo si Kristo ang tagapagligtas mo. Alam mo kung sino ang sinasampalatayanan mo. Alam mo kung sino ang pinaglilingkuran mo. Kaya 100% kapag umalis ka sa mundong ito, ang pangako ng Diyos sa iyo ay mapapasayo. Pero, kung hindi ka naniniwala kay Kristo, hindi ka naniniwala at hindi ka naging masipag sa gawain ni Kristo, masasabi mo ba 100% ikaw ligtas? Hindi tayo katulad ng Hudyo, na ang Hudyo, minsan lamang silang niligtas ni Kristo. At sapat na yun ang kanyang kaligtasan. Tayo naman, niligtas lang tayo ni Kristo sa biyaya at habag ng Diyos. Kaya wala tayong may pagmalaki katulad ng mga Hudyo, na sila ay mayroong pagmamalaki. Sapagkat mayroon talaga silang insurance. Nakakatiyak talaga sila, mamatay man sila o hindi, nakakatiyak sila na sila ay may buhay na walang hanggan. Dahil pangako sa kanila ng Diyos yun. At tayo mga hintil ay nasa habag lamang. Kaya makikita ang ating kaligtasan kapag tayo ay naging masipag sa gawain ng Diyos. Naniniwala tayo. At hindi naman mahirap ang pagsunod sa Diyos kung nagtitiwala lamang tayo sa Diyos. Dahil ang sabi ni Jesus Christ, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ibig sabihin, mayroon magagawa natin ang lahat ng bagay kapag kasama natin si Kristo.
Hindi mahirap ang maglingkod kay Kristo kapag kasama natin si Kristo. Sabagat si Kristo na pinaglilingkuran natin ang siyang magbibigay sa atin ng lakas, kasipagan para makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Para nakakatiyak tayo na tayo ay ligtas. Last but not the least, ang katiyakan ng ating kaligtasan kapag ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Iyon ang katiyakan. Kapag ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan ka, 100% na ikaw ay ligtas. Dahil ganito sinasabi sa Marcos chapter 16 verse 15 hanggang 16, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinuman sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So kailangan natin sumampalataya at mabautismuhan para tayo ay maligtas. Yun ang katiyakan ng ating kaligtasan. Kaya pag sinabi sa'yo, ligtas ka na ba? Yes! Ligtas ako. Bakit? Sapagat ako'y sumampalataya at nabautismuhan ako sa pangalan ni Kristo. At ipinagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo. Ayon sa Gawa chapter 2 verse 38, ang sabi ni Pablo, ni Pedro, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So doon mo matatanggap ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ito yung tatak ng pagkahirang sa atin ng Diyos. Tatak niya ito, nakatunayan na ikaw ay ligtas. Amen. Katunayan yan, naligtas ka dahil mayroon ka ng tatak mula nung ikaw'y sumampalataya at nabautismuhan kay Kristo. Ang kailangan mo lang magpatuloy dahil ang sabi ni Jesus Christ, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Sa ating mga hintil, yun ang pakiusap sa atin ng Diyos. Pakiusap natin sa atin ni Kristo, manatili tayong tapat hanggang wakas. Ang wakas na sinasabi dito, yung kamatayan natin. Yung kamatayan natin, na namatay tayo, na patuloy na naglilingkod kay Kristo. Namatay tayo na tapat na nanampalataya kay Kristo, tapat na naniniwala kay Kristo, na siya lamang ang ating tagapagligtas at wala na pong iba. Siya lamang. Kaya, 100% nakakatiyak po tayo. Dahil kung hindi mo alam na ligtas ka, hindi ka nakakatiyak, anong Kristo ang tinanggap mo? Bakit sinasabi mong hindi ka paligtas? Dahil ibinigay si Kristo upang tayo'y maligtas. Ipinagkaloob ng Diyos sa John 3:16, kaya nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya kanyang buktong na anak upang ang sinuman sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang pangako sa iyo ng Diyos. Kapag ikay sumampalataya kay Kristo, hindi ka na mapapahamak, bukos ipinagkakaloob na sa iyo ang buhay na walang hanggan at nakakatiyakan na ikay ligtas. Bakit? Sapagkat nung ikay sumampalataya kay Kristo na bautismuhan, ipinagkaloob pa rin sa iyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. At ang katunayan niyan, mayroon ka ng gift of the Holy Spirit. Yung sinasabi, 9 fruit of the Holy Spirit. 9 na kaloob ng banal na Espiritu. Ano yun? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabaitan, katyagaan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. So yung siyam na yan, ay mararamdaman mo yan. Dahil yan yun, sabi ng banal na kasulatan, ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin.
Mananahan yan. At iyan ang magtuturo sa atin ng tamang daang patungo sa buhay na walang hanggan. At ang itinuturo sa atin ng Espiritu Santo, manatili tayo kay Kristo. Amen! Manatili tayo kay Kristo. Yan ang itinuturo ng Espiritu Santo. Dahil kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Walang ibang kaligtasan makapagliligtas sa atin sa mundo nito, maliban lamang kay Kristo. Hindi po reliyon. Hindi po dating daan. Hindi po Iglesia ni Kristo. Hindi po sinaman, kundi ang kaligtasan ay walang iba kundi si Kristo lamang. Hindi reliyon, kundi relasyon natin kay Kristo. Kaya sabi sa Biblia, ang sino man ay pag-isa kay Kristo ay isa na ang bagong nilalang. Ibig sabihin, bagong nilalang ka na, born again ka na, buhay na ang espiritu mo. Kaya kumpleto ng pagkatao mo, mayroon ka ng body, soul, and spirit. Kumpleto na. Wala ka ng ibang hahanapin pa. Kontento ka na kung ano na sa buhay mo. Kung ano na sa iyo ngayon, masaya ka na. Bakit? Sapagkat hindi ka taga rito sa mundo nito. Dayuhang ka lamang. Pagsamantala lamang tayo rito sa mundo nito. Kaya purihin ang Diyos sa oras pa nito. Tayo po lahat ay tumayo at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Ikaw ang aking kalakasan, kagalakan at dumating man walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig. Gaano man kalang iyo ang langit, pag-ibig ko'y para sa lahat. Lumulohod kami sa pahanan mo at sasama sa'yo. O Diyos, gaano man kalang iyo ang langit, pag-ibig ko'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kahanap Salamat Panginoon sa iyong mga salita na napakinggan namin na pinibigyan sa amin ang kagalakan, kapayapaan, kalakasan ng aming buhay spiritual habang kami ay narito sa mundo nito, Diyos. Salamat sa lugar po ito, Diyos, na ginagamit mo para maging pagpapala sa lahat na narito at dalay lugar sa sunod po na Sabado ay sunod na linggo ay marami pang mga kaluluwa ang makakasama namin sa lugar po ito, Diyos, upang sama-sama ka namin pupurihin sa mga oras po ito. Salamat. Okay, sa Panginoon Jesus. So, bago po tayo magtapos, meron po tayo announcement. Bukas po ay meron tayong Bible study. Ang ating pong Bible study ay kay Chairman. Nagsisimula po tayo doon ng alas 6 hanggang alas 7. And then pagdating po ng araw ng Sabado, ay meron po tayong tinatawag na street evangelism. No? So, yung street evangelism po natin ay ginagawa po natin yan ng tuwing Sabado.
3 o'clock ng hapon sa may Hapilan hanggang 4:30 ng hapon. No? So, nangangaral kayo sa mga iskinita. Wala pong bayad yun, yun po ay libre. And then, pagdating po ng araw ng linggo sa Hapilan, ang ating pong panambahan po sa Hapilan ay nagsisimula po tayo doon ng alas 10 po ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali ang ating pong panambahan sa Hapilan. Di pagdating po ng linggo ng hapon dito, 2 o'clock ng hapon hanggang alas 4. Kaya magpatuloy din po tayo sa paglilingkod ng Diyos, sa Diyos. And then meron po tayo na darating na 7 last word, no? 7 last word, April 3. Gaganapin po natin ang ating 7 last word sa lugar po ng Hapilan. Doon sa may plaza po nating ginagawang panambahan. Magsisimula po ang ating 7 last word ng 2 o'clock ng hapon hanggang 4:30 ng hapon. And then, malapit na rin po ang ating 4th anniversary sa Disciple of Jesus Christ sa last Saturday ng June. No? So, yun po yung mga activities po natin. Last Saturday ng June, gaganapin po natin ang ating 4th anniversary sa basketball court doon sa Barangay 105 kay Chairman Billy Reyes. No? Doon sa lugar na yon. Magsisimula ang ating anniversary ng 2 o'clock hanggang 5 o'clock ng hapon. So yun po ang ating po mga activities sa church. Dakilan Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Sa pamamagitan ni anak na Panginoon si Kristo Panginoon. Kapasalamat kami ng labis sa gawain ito, Panginoon, ang patuloy na nagaganap sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtawag sa amin, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Sa lahat-lahat, Panginoon, kami po nagpapasalamat ng labis. Unang-una po sa amin po mga mag-anak, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na patuloy mo iniingatan ang aming hanap buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat maraming kaluluwa sa balit kami, Panginoon, ay patuloy mong ginagabayan, Panginoon. Sana po, Panginoon, dalangin namin na tawagan mo rin po ang mga kaluluwa na narito, Panginoon, na narapit lamang sa lugar ng Panginoon. Wala yung posible sa iyo, Ama, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na hindi lang kami ang tinawag mo rito, maraming pa, Panginoon. Sana, Panginoon, na maghimala ka sa lugar na ito, Panginoon. Kagagan mo at karamihin mo ang iyong mga anak, Panginoon. Ito po lamang ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ako sabi ka sana kung kung papasok ka bukas. Ha? Ngayon, sabi ko, paano yung kalating araw mo? At tanong ko sa kanila, no? Hindi ka pumasok at ba't hindi ka nagbalik kasi sabi ng mga